po, magandang tanghali, magandang gabi sa lahat. Especially those on the other side of the world, there is no time and space between us. There is only this present moment, and we are one. Today on Diary Entry number 11:05. My particular examen is still the same, namely union with the merciful Christ and silence. The flower which I lay at the feet of the Mother of God for me is my practice of silence. Ang aking particular na pagninilay ay pareho pa rin. Ibig sabihin, pakikipagkaisa sa mahabaging Kristo at katahimikan. Ang bulaklak na inilatag ko sa paanan ng ina ng Diyos para sa Mayo ay ang aking pagsasanay ng katahimikan. Silence. This is what Faustina is meditating upon or meditating on for today. Parang madaming beses naman na siya nagninilay kaugnay sa pananahimik or katahimikan. And this is not something new. Just already developed and mastered silence in many things. Tahimik lang siya nagpapakasakit. Tahimik lang siya pag siya ay may mga sinasabing ibang tao sa kanya. Tahimik lang siya sa mga pananakit sa kanya. Kahit na nasa katwiran siya, tahimik lang siya. She never defended herself. And when she does not say a thing, whenever she's ridiculed, this is the mark of someone who is nearing to perfection. Ganito kasi yung attitude ng ating Panginoong Hesus nang siya ay nakabayubay sa krus. Habang siya ay nahihirapan, nasasaktan, naghihingalo, in pain, no? We did not hear anything from Jesus. Of course, there's what we call the 7 last words. Pero yung 7 last words, hindi naman yun reklamo, no? But constructively said. Ibig sabihin, positive yun. Ako'y nauuhaw. Mga ganun, ano? Yung paghahabilin sa kanyang ina, kay Juan. Hindi naman yun reklamo. So, nanatili yung kanyang pananahimik. He was accused of something he was not. And his response, or Jesus' response, was silence. No, diba? Ganun si Faustina, pananahimik. Hindi siya na-crucify ng katulad ng pag-crucify kay Jesus. Pero it's the same. She was also crucified by people around her, by not believing in what she said, by considering her as having psychological problems, nababaliw, no? Mga ganun. So kahit anong ginawa nila kay Faustina, she maintained her silence, silently dissolving all those negativities in her heart. Napakahirap po nun. Talagang iiyak ka na lang ng iiyak kasi kanino ka mo magsusumbong? Of course, people, yung mga kaibigan natin, maaari tayong kampihan when we say something that is quite offensive to us. Kaya lang, walang grasya, di ba? So, it is helping the soul to remain silent
That way, naiiwasan natin yung pagkakamali. Kasi lalo na kung mali ang mga paratang sa atin and we become emotional, yung mga salitang lalabas na sa ating bibig hindi na makabubuti para sa ating sarili at para sa ating kapwa. Magagalit na tayo, magiging defensive tayo. So, walang patutunguhan. Whereas kung tahimik ka na lang at hayaan mo lang ng Panginoon ang gumawa ng paraan laban sa mga bagay na mali yung paratang sa'yo. Halimbawa, no? So these things are contributing to the soul's development. Nakakatulong. Pero pag pinipili tayo, ano ba, yung kaluluwa, yung katawan, karaniwan pipili natin syempre yung katawan. Hindi natin hahangarin na masaktan na tayo ay dumanas ng hirap laban sa isang mga o dahil lang sa isang bagay na hindi naman totoo. So tayo ay palaging pipiliin yung makatarungan, quote unquote. Pero kahit sa katahimikan, meron din namang hustisya. And when we allow justice to sink in, we are allowing Jesus to work at it. Nagkukonsinti ba tayo? Of course not. Kapag hinayaan lang natin ang Panginoon na gumawa ng mga hakbang para sa kalutasan kung ano man ang ating pinagdaraanan, no? Mas mabilis kaysa dun sa tayo yung nagsik ng hustisya. At yun pa nga, ang isa pa nga ay nakakadagdag ito sa credit natin sa langit. Silence is so powerful. Nandito ang kapangyarihan sa katahimikan. Lumalago lang tayo na parang isang halaman mula sa kailaliman ng lupa, tutubo at uusbong na lamang, mamumulaklak, hindi na mamalayan ng mundo, and thus becoming or acquiring power that others do not have. Silence, hindi lamang ito yung hindi pagsasalita, ha? Kundi maaari ka naman ding nagsasalita within, sa kalooban mo. When you pray for someone else in silence, that is also good and effective. Isa pang kailangan natin yung pananalangin ng tahimik or meditative. Ito ay mastering silence, hindi yung inuusal or by words. When we learn how to meditate in silence, pray in silence without uttering any single word, we are also relaxing every cell in the body and thus healing takes place. Mabilis po ang healing. Isa yun sa benefit ng silence. Mabilis ang healing. Kasi hindi nasa-stimulate yung mga cells o for instance, cancer cells. Kapag tahimik ka lang, hindi siya nasa-stimulate. Na ano siya yung hindi nasa-steer, no? Kaya hindi siya nag-grow hanggang sa mabingi sa katahimikan ng cancer cells at mawala. So, silence is one of the virtues that one has to cultivate because we see that power is there. Why do we want power? We want power to heal ourselves, to heal other people, to pray for other people. Kasi ang ating misyon ay napakahirap at itong pinag-iiba natin sa ibang mga purpose ng mga tao. So at isa pa lang ngayong Kwaresma,
Gawin natin ding particular examen ang pananahimik. Pananahimik sa lahat ng bagay. Pananahimik sa social media, even in posting or shoutouts, no? Yun, pananahimik. And see the effects of silence, prolonged silence.